Sa gitna ng kalsada ay nagising si Nathan at napagtanto niyang naaksidente siya. Nabangga ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada ngunit walang kahit isang sugat sa katawan si Nathan. Sa sandaling yun ay nagulat siya kay Daniel, ang driver ng bike na nabangga niya. Nagulat siyang muli dahil mukhang hindi rin nasaktan si Daniel. Tinanong ni Daniel kung natatandaan ni Nathan na lumabas siya ng kotse at sumagot siya na hindi niya ito ginawa. Iniisip niya na dahil ito sa pagkagulat at sa pagtama ng ulo niya sa dashboard gayunpaman, wala siyang sugat at wala siyang nararamdamang sakit. Pagkatapos ay sinabi ni Daniel ang malaking balita, sila ay talagang wala ng buhay at ito ang kanilang mga kaluluwa. Ang teorya niya ay una siyang namatay dahil ilang minuto na siyang naroroon, hindi siya makapaniwala noong una pero wala nang ibang paliwanag. Si Nathan ay tumangging paniwalaan ito at naglakad upang tingnan ang kanyang sasakyan. Doon ay napansin niya ang kompartamento ay ganap na nasira. Nang tiningnan niya itong mabuti, nakita niya ang kanyang katawan sa loob. Dahil nagulat, umatras si Nathan at nagsimulang maguluhan at iniisip ang tungkol sa kanyang anak at mga kaibigan. Binanggit ni Daniel na mamimiss niya ang kanyang asawa, at siya ay nagtataka dahil hindi binabanggit ni Nathan ang ina ng kanyang mga anak. Habang patuloy na kinakabahan si Nathan, sinabi ni Daniel na kinukumpirma nito na ang kabilang buhay ay umiiral at nakaramdam siya ng kapayapaan na lalong nagpabalisa kay Nathan at nagsimula muling hindi paniwalaan ang lahat. Gusto ni Daniel na gumising na siya sa katotohanan kaya inilabas niya ang katawan sa sasakyan, at dahil hindi komportable si Nathan ay nilagyan ni Daniel ng panyo ang mukha ng bangkay. Sa sandaling yun ay may sasakyan na huminto sa kalsada at lumapit sa tabi ng katawan. Sinubukan ni Nathan na humingi ng tulong ngunit hindi siya nakikita o naririnig ng lalaki. Matapos gamitin ang kanyang paa para tingnan kung totoong patay na ito, tiningnan ng lalaki ang mga bulsa ni Nathan, kinuha ang pera at nagmaneho palayo. Ngayon, sa wakas ay tinanggap na ni Nathan na siya ay isa ng multo at iniisip kung susunod na ang paghuhukom. Inamin niyang pinatay niya ang kanyang asawa ngunit sumusumpa siya na dahil lang ito sa awa. Bago pa siya makapagsalita ay nagsimulang marinig ni Daniel ang musika sa kanilang paligid, biglang lumitaw ang isang misteryosong puting pinto sa harap nila kasabay ng pag-ulan ng niyebe sa lugar. Sumusumpa si Daniel na galing sa pintong yon ang musika ngunit walang naririnig si Nathan, tatawid na sana sila nang may lumitaw na pulang pinto sa likuran nila na mukhang mas masama. Narinig ni Nathan ang sigaw na nagmumula sa pintong ito, ngunit hindi naririnig ni Daniel. Naisip nila na ang puting pinto ay haantong sa langit at ang pulang pinto ay sa impyerno, ibig sabihin ay parurusahan si Nathan sa pagpatay sa kanyang asawa. Nabalisa muli si Nathan, ipinaliwanag na ang kanyang asawa ay may sakit at nais lamang niyang mawala ang kanyang paghihirap. Hindi siya pinansin ni Daniel at sinubukan na tumawid sa kanyang pintuan, ngunit itinulak siya ni Nathan at naunang tumawid. Gayunpaman ay walang nangyayari, nang banggitin ni Daniel na dapat siyang kumilos ng mas maayos kung gusto niyang makakuha ng isang mas mahusay na pinto. Humingi ng paumanhin si Nathan dahil hindi niya nakita si Daniel sa kanyang bisikleta habang siya ay nagmamaneho. Bilang sagot ay inamin ni Daniel na naabala siya sa isang batang babae na naglalaro sa gilid ng kalsada. Nagyakapan ang dalawang lalaki upang magpaalam sa isa't isa at tumawid si Daniel sa puting pinto, ngunit wala ring nangyayari sa kanya. Sinubukan niyang muli ngunit hindi pa rin nagtagumpay at hindi na din niya naririnig ang musika. Isang boses ang nagsalita sa likuran nila at lumitaw ang batang babae na nakita ni Daniel, ibig sabihin ay patay na rin siya. Binanggit niya na isang lalaking nakabike ang bumangga sa kanya at inamin ni Daniel na nakainom siya bago magmaneho na nag-udyok kay Nathan na ipaliwanag na hindi lang ito aksidente, si Daniel ay naging walang ingat at nakapatay ng isang inosenteng bata. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, sinubukan ng dalawang lalaki na gabayan ang bata sa pintuan, ngunit tinuruan itong huwag magtiwala sa mga estranghero at nagsimulang sumigaw. Nabigo sila sa pagpapatahimik sa kanya at napapagod na si Daniel, kaya binuhat na lang niya ito at itinapon sa puting pinto. Agad na nawala ang bata pati ang puting pinto, pagkatapos ay tinanggap ng dalawa na oras na para tumawid din sila. Medyo nag-aalinlangan si Daniel kaya sinipa siya ni Nathan bago muling ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang asawa. Sigurado siyang wala siyang ginawang masama kaya tumanggi siyang pumasok. Gayunpaman, lumitaw ang isang malaking halimaw sa kalsada na nagdadala ng mga kaluluwa sa nagniningas na bibig nito, at sa wakas ay tumawid sa pulang pinto ang takot na si Nathan. Pagkatapos ay nagpakita si Nathan sa impyerno, kung saan natagpuan niya ang libu-libong kaluluwang walang malay sa lupa. Nang makita niya ang isang batang babae ay napaupo siya sa pagkabigla at nang hawakan niya ang kanyang kamay, nakita niya ang kanyang mga alaala. Gian ang pangalan ng bata at may mga nakakatakot na anino sa kwarto niya.
Normal lang na mahirapan siyang matulog dahil hindi tumitigil sa pagtatalo ang kanyang mga magulang tungkol sa kanya. Nais ng ina na tulungan ang kanyang anak na babae, gayunpaman, ang ama ay natatakot sa bata at iniisip na kailangan talaga nila ng proteksyon. Dahil napapagod na dito, umalis si Gian sa kama at hinayaan na tumugtog ang kanyang music box bago tumingin sa bintana. May malaking puno sa labas at nakita niya ang mga nakakatakot na anino dito. Pagkatapos ay pumunta siya sa baba para magmeryenda at napansin niyang pinagtatalunan pa rin siya ng kanyang mga magulang. Pinili niyang gumawa ng meryenda at maglagay ng palaman sa mga tinapay, bagaman mukha siyang masaya na humawak ng kutsilyo. Maya-maya ay binisita ni Gian ang kanyang therapist, sinabi niya sa babae kung paano niya pinakain ng ilang mga maliliit na biskwit ang mga sanggol na ibon, na naging sanhi ng pag-aalala ng inang ibon sa kanyang mga anak at lumipad patungo sa kanya. Kumilos si Gian sa pamamagitan ng pagsakal sa lahat ng mga ibon. Gustong-gusto din niyang tinutusok ng panulat ang kanyang nakababatang kapatid dahil nagagalit siya sa kanya, at inamin pa niyang gusto niyang masaktan ang kanyang mga magulang. Alam ni Gian na natatakot sila sa kanya dahil nasaktan niya sila noong nakaraan habang natutulog sila, mula noon ay ikinukulong na nila siya sa kanyang silid tuwing gabi. Gustong talakayin ng therapist kung ano ang ginawa ni Gian sa kanyang kapatid, ngunit ayaw na niyang magsalita. Kinaumagahan, si Gian ay nasa mesa at humihingi ng almusal ngunit walang dumadating. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya na kumakain ng isang mangkok ng cereal habang ang kanyang damit ay puno ng dugo. Sa malapit, nakita niya ang kanyang mga magulang na patay na sa sahig. Sinuri niya sila at nakita na wala na talaga sila sa kahinagkan sa pisngi ang kanyang ina. Pagkatapos ay gumawa siya ng mas maraming tinapay na may palaman at pumunta sa basement na mukhang isang malaking kuweba. Ibinigay niya ang pagkain sa kanyang kaibigan na si Tony, isang mukhang tao ngunit sira ang mukha na nilalang. Iniisip ni Gian na pinatay ni Tony ang kanyang mga magulang, ngunit itinanggi ito ng lalaki. Habang kumakain si Tony, inanunsyo ni Gian na dahil patay na ang kanyang mga magulang, maaari na siyang umakyat at tumira sa bahay nila. Ngayon ay naglalakad si Tony sa paligid ng bahay at namangha sa pakiramdam ng mainit na sikat ng araw, na hindi niya naramdaman noon. Dinala siya ni Gian sa banyo at tinuruan siya kung paano gamitin ang bathtub habang naglalagay siya ng makeup at alahas ng kanyang ina. Muli ay namangha si Tony sa pakiramdam ng malinis na tubig sa kanyang sirang katawan. Ilang sandali pa ay nagsuot si Tony ng malinis na damit na dating pag-aari ng ama ng batang babae. Maya-maya si Gian ay humingi ng tulong sa kanya upang buhatin ang mga katawan, ngunit nais muna ni Gian na maghanda ng isang sorpresa bilang huling pamamaalam. Gamit ang kanyang imahinasyon, gumawa siya ng isang dula para sa katawan ng kanyang mga magulang habang nanunood ang madla. Ikinwento niya ang paggising na walang almusal, na iniisip na ang madla ay nagtatawanan sa kanyang mga joke. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang kadena upang kaladkarin si Tony sa entablado, na ipinapahayag na siya ang pumatay sa kanila at siya ay papatayin. Muling itinanggi ni Tony na nakapatay siya ng sinuman, na nagpapaliwanag na wala siyang alaala sa kanyang pag-iral bago lumitaw sa kuweba. Pinaboto ni Gian ang mga tao para sa kanyang pagbitay at napilitan si Tony na umakyat sa isang upuan upang mawala. Pagkaraan ay itinago ni Tony ang katawan ng ina sa ilalim ng kama habang si Gian ay masayang naglalaro dito, iniisip na tinutukso niya ang kanyang mga magulang gamit ang kutsilyo habang sila ay natutulog. Hindi nagtagal ay dinala ni Tony ang katawan ng kanyang ama upang itago din ito at napagtanto niyang hindi niya nakikita ang sarili sa salamin, na nagpapatunay na siya ang representasyon ng madilim na bahagi ni Gian at pinatay niya ang kanyang mga magulang kagabi. Dahil walang marunong magluto, kumain sila ng cereal at tinapay na may palaman para sa tanghalian. Sa sandaling yun ay may kumatok at binuksan ni Gian ang pinto upang makita ang mailman. Kailangan ito ng isang nasa hustong gulang na tao para pumirma sa kanyang delivery, kaya nagsimulang tawagin ni Gian si Tony ngunit hindi ito sumasagot. Kaya naman nagpa siya ang mailman na bigyan siya ng card na hindi niya natanggap ang delivery saka umalis. Pagkatapos ay desperado na hinanap ni Gian si Tony, at hindi niya siya nakita kahit saan sa ibaba. Habang siya ay tumatakbo, ipinapakita ang mga nakakatakot na drawing na ginawa niya sa paglipas ng mga taon. Sa kalaunan ay natagpuan niya si Tony sa silid ng kanyang mga magulang at kinakain ang mga katawan. Sumigaw siya para pigilan ito ngunit nagsara ang pinto. Nang maglaon habang nasusunog ang kanyang mga laruan, tinitingnan ni Gian ang kanyang nakababatang kapatid na gumagawa ng drawing tungkol sa pagpatay. Inanunsyo ni Gian na nagugutom si Tony at dinala niya ang kanyang kapatid sa kusina, kung saan itinulak niya ito sa kalan bago ito binuksan. Pagkatapos ay umalis si Gian sa kusina na kumakanta ng masayang himig habang sinusundan siya ng mga anino sa mga dingding.
Sa impyerno ay naiinis si Nathan sa nakita niya kaya nagmadali siyang umalis, pagkatapos ay nahanap niya ang isang dalagita at ang kanyang ina kaya sumunod niya silang hinawakan. Ang ina ay nagngangalang Julia at sa kanyang alaala ay sinusubukan niyang gumawa ng tsaa habang pinipigilan ang pag-iyak. Tinatawag niya ang pangalan ng kanyang anak ngunit hindi ito sumasagot, pagkatapos ay napansin niya ang isang tuyong dugo sa mesa. Ang pagsisikap na tanggalin ito ay naging dahilan ng lalong pagsama ng kanyang pakiramdam. Dahil hindi pa rin niya matanggap, pumunta siya sa banyo upang kunin ang katawan ng kanyang anak na babae na si Chloe mula sa bathtub na maraming dugo. Patuloy siya sa pag-iyak habang si Chloe ay kinakaladkad na parang manika, at kalaunan ay dinala niya siya sa mesa. Nagsandok si Julia ng pagkain para sa kanya at binanggit ang posibleng bakasyon nila. Isang flashback mula sa nakaraang umaga ang nagpapakita kay Chloe sa bathtub na sinusubukan na mapatagal ang oras, pumasok doon ang kanyang ina at pinaalalahanan siyang magmadali dahil hindi sila pwedeng malate sa school araw-araw. Pagkatapos habang nag-aalmusal, patuloy na nakikinig si Chloe sa kanyang ina na nakikipagtalo sa mga katrabaho sa telepono habang nakatitig sa kutsilyo. Ang mga alaala ng mga taong marahas na nambubuli sa kanya sa paaralan ay naiisip niya na ginawang miserable ang kanyang buhay. Isang mabilis na tusok mula sa kutsilyo ang naging dahilan ng pagdugo ng daliri ni Chloe at naging sanhi ng mantsa sa mesa. Nang oras na para umalis, sinubukan ni Chloe na ipaliwanag na hindi na niya kinakayang magtiis at gusto niyang lumaktaw sa pag-aaral. Ngunit sinabi ni Julia na bago pa lang siya kaya kailangan lang niya ng kaunting oras para makipagkaibigan. Umiyak pa nga si Chloe at tinawag ang paaralan na isang tunay na impyerno, ngunit naisip ni Julia na siya ay nag-iinarteng dalagita. Sa kasalukuyan, ang katawan ni Chloe ay dumudulas mula sa upuan at ang mga pusa ay tila dinidilaan ang sugat nito. Sinigawan ni Julia ang pusa at inilagay si Chloe sa upuan habang hindi pinapansin ang pagtunog ng kanyang telepono. Pagkatapos ay bigla niyang inanunsyo na may biyahe sila bago nagmadaling pumunta sa kanyang aparador kung saan kumuha siya ng ilang gamit at muling umiyak. Sunod niyang nilagyan ng kumot ang katawan ni Chloe at sumumpa siya na mahal niya ito kahit hindi siya laging nandyan para sa kanya. Inanunsyo din ni Julia na hindi na kailangang pumasok ni Chloe sa paaralan at sa halip ay siya na lang ang magtuturo sa kanya sa bahay. Nang buksan ni Julia ang pintuan para umalis, laking gulat niya nang makitang may nakaharang sa pader na ladrilyo. Ito ay nag-trigger ng isa pang flashback, si Chloe ay sinusubukan na magtago sa isang banyo habang ang ibang mga babae ay patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan at sinipa ang pinto. Dahil sa pananakot nila, napilitan si Chloe na buksan ang pinto at agad nila siyang itinulak sa salamin, saka ininsulto bago pilit na pinaupo sa sahig. Pinadilaan ng mga babae kay Chloe ang kanilang mga sapatos habang ang isa sa kanila ay nire-record ang lahat. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinahayag na ang pader na ladrilyo ay representasyon ng kapitbahay ni Julia, na bumisita at sa palagay niya ay narinig niya ang sigaw ni Julia. Sinabi ng nagpapanik na si Julia na aalis sila para magbakasyon at sinubukan na tapusin ang kanilang pag-uusap gayunpaman, napansin ng kapitbahay na kakaiba ang kanyang kinikilos kaya pumasok siya sa bahay at nabigla nang makita ang katawan ni Chloe. Ilang saglit pa ay inilagay na ni Julia ang bangkay sa loob ng kotse. Umiiyak siya habang inilalarawan ang araw na ipinanganak niya si Chloe, na nangangako ng mas magandang buhay mula ngayon. Si Julia ay patuloy na nagmamakaawa kay Chloe na sagutin siya at kalaunan ay naisip ang katotohanan, kaya sa wakas ay ipinikit niya ang mga mata ni Chloe. Ito ay naging sanhi ng kanyang pagkagambala at ang kotse ay bumangga sa isang puno. Habang ipinapakita ang isang flashback na tinatanggal ni Chloe ang sarili sa bathtub at nahanap siya ng kanyang ina, nagising si Julia na duguan at napansin niyang binasag ng mga bumbero ang pinto para mapalabas siya. Nagpupumiglas siya sa kanilang mga bisig dahil ayaw niyang iwan ang kanyang anak. Habang kinakaladkad ng ilan sa mga bumbero si Julia palayo sa kotse, ang iba ay tinitingnan si Chloe at nakitang patay na ito. Inilagay si Chloe sa isang body bag, hindi pinapansin ang patuloy na pag-iyak at pagmamakaawa ni Julia. Sa impyerno, nilagyan ni Nathan ng takip ang katawan ng mga babae at bumagsak sa lupa dahil napapagod na siya sa panunood ng mga trahedya. Sa sandaling yun ay nagpakita ang Diablo, na nagpapahayag na gagabayan niya si Nathan sa kanyang parusa. Muli ay sinubukan ni Nathan na ipaliwanag na ang kanyang asawa ay nagkaroon ng multiple sclerosis, ngunit sinabi ng Diablo na ang babae ay nabaliw at hindi umihiling ng euthanasia o ang pagpatay dahil sa awa, kaya hindi siya pinahintulutan nito. Pagkatapos ay sinimulan ng Diablo na gabayan si Nathan sa ibang lugar habang ipinapaliwanag na ang unang hakbang sa walang hanggang kapahamakan ay semi-isolation upang makalimutan ng mga kaluluwa ang lahat ng alaala mula sa kanilang mga nakaraang buhay at maging dalisay na espiritu ng sakit at kawalan ng pag-asa.
Pumasok si Nathan sa isang bagong pinto at lumitaw sa isang madilim na silid kasama ang iba pang mga katawan na nagpapahinga. Ang Diablo ay nagpahayag na ang pananatili doon ay tatagal ng 4,000 taon, na walang kwenta kung ihahambing sa pagdurusa na darating pagkatapos nito. Habang nagwawala si Nathan ay umalis ang Diablo at nawala ang pintuan. Sa oras na yun ay biglang gumalaw ang kumot at lumabas ang nabubulok na kaluluwa na tinatawag na Billy. Iniisip ni Billy na si Nathan ang kanyang bagong laruan at agad siyang inatake. Inuntog ang kanyang ulo at inihagis ng walang pakialam. Binagsak niya si Nathan sa lupa at sinimulan siyang bugbugin ni Billy hanggang sa tumigil siya sa pagkilos, pagkatapos ay sumigaw si Billy sa pagkabigo nang mapagtanto niyang umabuso siya. Nasira niya ang kaluluwa ni Nathan dahilan para muli siyang magkatawang tao. Pagbalik sa totoong mundo, ang isang ina ay ipinanganak ang isang malusog na sanggol habang ang Diablo ay sinasabi kay Billy na sa pamamagitan ng pagbabalik ng isang sinumpaang kaluluwa, nilikha niya ang Antikristo. Pinarusahan ng Diablo si Billy sa pamamagitan ng pagputol ng ulo, pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang katawan ay babalik at ang bagong misyon niya ay ibalik ang kaluluwa ni Nathan. Maya-maya, lumitaw si Billy sa silid ng sanggol. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!